Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Welcome po dito sa ating paboritong channel, Istoryay Kubay. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo. Maligayang pagkikinig sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa lahat ng mga OFWs. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Naway patuloy tayong pinagpapala at ginagabayan ng ating Panginoon. Mga kababayan, sa oras pong ito pag-usapan po natin ang mga kaganapan dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa palpak na pamumuno ng Administrasyong PBBM. Itong pag-uusapan natin ay pinakamahalaga na isyo sa lahat, na kung saan mga kababayan ay mas mahalaga pa ito sa PDLX. Mahalaga na malaman ng taong bayan na kung saan ang landas na tinatahak ngayon ng ating bansa mumuno ni BBM lumala, mga kababayan. Mas malalang isyo ito sa lahat ng isyo na ating malalaman, mga kababayan. Mahalagang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari sa ating bansa. Mas malalang isyo ito, mga kababayan, sa lahat ng mga isyo sa ating bansa. Ayon pa sa ating nakalap na balita na lumabas noong buwang Abril, mga kababayan, ayon pa kay Mayor Benjamin Magalong, lumabas ang balita ng ating national debt o ang kabuoang utang ng ating bansa, mga kababayan, ay umabot na sa 13.86 trillion pesos sa 2 taon lamang na pamumuno ni BBM. Samantala, mga kababayan, sa panahon sa Administrasyong Duterte, ang naipong utang ay umabot lamang sa 5.7 trillion pesos. So sa loob ng 2 taong pamumuno ni BBM sa kanyang administrasyon, ang utang natin ay lumubo ng hanggang 13.86 trillion pesos. Mga kababayan, sa loob lamang ng 2 taong pamumuno ni BBM, ang ating bansa ay nagkautang ng 8.16 trillion pesos. Saan ba napunta ang pera? Ito ngayon ang mahalagang katanungan ng taong bayan, kung saan ginamit ang pera. Wala naman siyang malalaking mga proyekto kasi hindi naman niya pinagpatuloy ang Build program ni PRRD. Ano ang mga project na natapos ng administrasyong BBM, mga kababayan? Sa loob ng 2 taon, ano ba ang mga proyekto na accomplish ng BBM administration na dahilan para lumubo ang utang ng ating bansa at umabot ng 13.86 trillion pesos? Mga kababayan, sa madaling salita, ayon pa kay Mayor Magalong, lumampas na tayo sa 60% ang utang ng ating GDP ratio, mga kababayan. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, kapapanganak pa lang
ng isang bata o sa bagong henerasyong Pilipino ay nagkautang na agad siya ng 113,000 pesos. So ganon kadali, mga kababayan, ang paglubo ng ating utang sa World Bank. Ganon katindi, mga kababayan. Halimbawa, sa mga bagong henerasyon ngayon na ipapanganak na Pilipino, nagkautang agad ng 113,000 pesos. So paano ito mabayaran? Sa panahon ni PRRD, sa administrasyong Duterte, ang dami niyang proyekto sa Build program na natapos, ngunit hindi ganon kalaki ang paglubo ng ating utang. Ngunit ito ay dahan-dahan pang nabayaran ng PRRD administration. Isa pa, may partida pa, mga kababayan, sa panahon ni Tatay Digong, dahil nagkaroon ng pandemic, marami din tayong nagastos sa pagbili ng mga gamot at iba pang kailangang gamit para sugpuin ang COVID-19. So anong kadahilanan kung bakit ganun-ganun na lamang ang paglubo ng utang ng ating bansa sa World Bank? Ito ang number one dahilan, mga kababayan, ang walang tigil na korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Na korupsyon na parang normal na lang sa mga galawan nila, mga kababayan, sa administrasyong BBM. Sa mga politikong namumuno sa ating bansa na para bang wala na silang pakialam sa taong bayan, kahit halata na ang kanilang mga galaw sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero nakapagtaka, mga kababayan, ng ating mga legislator, mga congressman at senado ay hindi pinag-uusapan sa kanilang committee hearing kung bakit gano'n na lamang kalaki ang paglubo ng utang ng ating bansa. Mga senador at congressman, huwag niyo sabihin hindi ninyo alam itong paglubo ng utang ng ating bansa at umabot ng 13.86 trillion pesos. Wala man lang kahit isa sa inyo ang gumagawa ng committee hearing upang imbestigahan ito. Hindi ba kayo nagtataka na sa 2 taon pa lamang na pamumuno ni BBM ay lumubo agad ang ating utang at umabot ng 13.86 trillion pesos? Wala bang kahit isa sa inyo na mga mambabatas, tatayo at manindigan para imbestigahan ang utang na ito at malaman ng taong bayan? Dapat ito malaman ng taong bayan kung bakit ganun na lamang kalaki ang paglubo ng utang ng ating bansa sa World Bank. Wala ni isa sa inyo ang gustong mag-imbestiga at tatawag ng committee hearing dyan sa Kongreso at Senado para pag-usapan itong 13.86 trillion pesos na utang ng ating bansa sa 2 taon lamang na pamumuno ni BBM. Busy kayo sa mga investigasyon sa mga maliliit na isyo, prangkisa ng SMNI, alleged cases ni Pastor ACQ, Pedia Leaks, Alice Goo at iba pa. Pero itong napakahalagang isyo,
wala ni isa sa inyo ang may bayad para imbestigahan ang 13.86 trillion pesos na utang ng ating bansa. Saan napunta ang pera ng bayan? Itong pinagmamalaki ninyo na ayuda na may halong pagnanakaw, na kung saan instead na 10,000 ang matanggap ng beneficiary, 3,000 na lang ang natanggap. Ganon ba kayo kagahaman sa pera? Garapalan na normal na lang sa inyo ang pangungurakot? Ang kapal ng mga mukha ninyo. Porki ba bangag ang ating Pangulo, kanya-kanya na lang kayong diskarte kung paano makapagnakaw sa pera ng bayan. Kaya ayaw ninyong bumalik ang mga Duterte na mamumuno sa ating bansa dahil hindi kayo masaya, hindi kayo makapagnakaw. Kaya pala sa panahon sa pamumuno ni ex-PRRD, ang tutuwid ninyo, ang babait ninyo, dahil alam nyo na kung malaman ni PRRD na kayo ay mga kurakot, automatic tanggal kayo sa posisyon. Kaya ayaw ninyong manumbalik ang mga Duterte na mamuno sa ating bansa dahil hindi kayo makapagnakaw sa pera ng bayan. Masaya kayo sa panahon ni BBM dahil kahit kayo ay dumidiskarte magnakaw sa pera ng bayan, hindi kayo sinasaway hanggat kayo ay pumapanig sa kanyang administrasyon. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ano palang silbi mga kababayan ang pagbiyahe ni BBM sa halos 22 ka mga bansa? Walang kahit isang investors ang nainganyo para mamuhunan ng kanilang negosyo dito sa ating bansa. Mabuti pa sa panahon ni PRRD, ilang bansa lang ang napuntahan, ngunit marami ang mga negosyante ang namuhunan ng kanilang negosyo sa ating bansa. So nagsasayang lang ng pera si BBM. Kaya siguro lumubo sa 13.86 trillion ang kabuuang utang ng ating bansa sa loob lamang ng 2 taon ng kanyang pamumuno. Ngunit sa 6 na taon na pamumuno ni PRRD, unti-unti nating nabayaran ang ating utang sa World Bank na kapag patayo pa siya ng mga infrastructure sa ating bansa. Nadagdagan lang ito mga kababayan nung nagkaroon ng pandemic. Ngunit marami pa rin ang mga accomplishment sa kanyang Build program. Ngayon, ano ba ang accomplishment ng Marcos? Maglagay ng mga malalaking truck sa mga park kung saan magdaos ng rally ang maisog. Ito ba ang accomplishment ninyo? Paradahan ng malalaking truck ang mga park? Tanggalin sa posisyon ang mga local officials na magbibigay ng permit sa rally? Tanggalan ng prangkisa ang mainstream media na naghahayag ng katotohanan sa kabulastugan ng administrasyon? Gurgurin ang mga tao na lumalaban against sa baluktot na pamumuno ni PBBM. Ito ang pinagmamayabang ninyong accomplishment sa harap ng taong bayan. Mga wala kayong silbi, mga wala kayong utang na loob, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sa panahon ng canvas, ginamit ni BBM ang SMNI upang makilala ng buong sambayanang Pilipino ang kanyang plataforma. Ngunit sa ngayon,
Kabaliktaran na ang kanyang ginawa. Tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. Walang utang na loob. Ipinalibing ni Tatay Digong ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Anong sukli, mga kababayan? Gustong ipahuli ng PBBM administration sa ICC si Tatay Digong. Ito ba ang mga sukli ninyo sa kabutihan na ginawa ng mga taong ito sa pamilyang Marcos? Mga walang hiya, mga kapal ng mukha. So mga kababayan, dapat ito pag-usapan ng mga legislator, mga senado at kongresista, kung bakit ganito kalaki ang utang ng ating bansa, umabot ng 13.86 trillion pesos, na wala mang malalaking infrastructure ang nagawa ng BBM administration sa loob ng 2 taon. So mga kababayan, hindi ko na pahabain pa. Maraming salamat sa inyong pagkikinig dito sa ating paboritong channel, Istoryahe Ko Bay. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo. Maraming salamat po.